Magandang araw! Ayan po, meron na naman tayong tutorial. This time, tutorial naman po para dito sa ating hidden door. Meron lang po kasing nagre-request. May mga nagko-comments kung paano po daw ginagawa ni Sir Ray yung ating hidden door sa ating mga bathroom. So, bali guys, disclaimer lang po, yung way ni Ray ng pag-i-install po ng mga fluted panels, paghawak po ng ating grinder, sa kanya po yan. Way niya po yan, paraan niya po yan. Kasi alam ko, sasabihin na naman po ng iba is mali po yung paghawak niya. Ako kasi nagbibideo lang ako eh. Ako kasi asawa lang naman ako na sumusuporta, nagbibideo, pero syempre hindi po natin inaalis yung dapat pag gagawa tayo, kailangan iba yung pag-iingat syempre. Ayan po. So ito guys, ito yung ating fluted panels na 20 cm po ata ang pinaka-lapad niyan. So sa pag-i-install po niyan, ang gamit po namin is no more nails. Ayan, tapos hindi po lahat ng portion lalagyan kasi talagang magastos yan sa no more nails. Importante lang po may kakapit na bahagya doon sa ating fluted panels. Ito naman po is babarenahan pa natin, lalagyan pa natin ng metal clips. So, no more nails, tsaka po metal clips ang ginagamit natin dyan. Sa totoo lang, mukhang mahirap siyang gawin, pero ako nag-e-enjoy ako kasi parang puzzle siya na binubuo yung ating yung ating hidden door, yung ating mga fluted panels pag pinagtabi-tabi, para kasi siyang puzzle na after gawin mabubuo na siya, then ang ganda niya ng tingnan. So ito guys, ang gamit po namin dito wood flush door. Ayan. Yung pinto po na yan is yung dati pong pinto nila ma'am dito sa kanilang unit. Since pwede pa siyang gamitin, tinanong namin yung may-ari kung okay lang sa kanila na yung pa rin ang gamitin. So, okay naman. Malaki nga po yung pinto na yan. Bali, ni-repair lang po namin yan para magamit pa rin naman siya. So, naglagay lang po kami ng mga brace para may kakapitan po yung ating fluted panels. Wood flush door para po magaan. So, sa pagdating naman po sa pagkakat ng ating mga fluted panels, may discarded dyan. Ayan o, gumamit ka pa ng isang fluted panels na nakabaligtad, tapos yun yung gawin mong guide. Gamit lang po yung ating cutter. Ayan. Ganyan po siya. Siyempre, ingat-ingat, diba? Kailangan talaga yung gagawa. Kung hindi man po professional, mag-ingat. Lalo na yung mga tools na ating hinahawakan o ginagamit. So, ayun guys, ganun lang, diba? Ganun lang siya tapos gagamit ka lang din ng grinder. So, ayun guys, gagamit lang po tayo ng grinder. Ayan. Tapos, gagamit din po tayo ng cutter. Ayan, pang-cut po sa ating fluted panels. Ang sukat po nito, nasa 20 cm po ang lapad. Tapos, yung pinakahaba niya, parang 2.9 meters po ata. Ayan o, tingnan nyo o, diba? So guys, yung kahoy naman po natin, yung pinakapinto, lalagyan po yan ng Acrytex primer para, alam nyo yun, ma-preserve yung ating pinto. Then, kung matalsikan mo ng tubig, hindi po siya kakapitan ng tubig gawan dun sa Acrytex primer natin. Tapos, may pintura pa tayong ilalagay dyan na pang wood. Ayan po, diba? Actually, mukha lang siyang talagang madali. Pero, yun nga, sabi ko, mukha lang siyang madali para lang siyang puzzle. Pero, kailangan mong pag-isipan yung pagsalpak ng mga fluted panels eh. Pero, sa totoo lang, nakakatuwa siyang gawin. Ayan no. So, guys, yung nakikita nyo po mga tape na yan. Kasi naggamit po si Ray ng no more nails, naggamit po ng metal clips, so nilalagyan niya po ng tape para parang support din po yun. Ayan. So ako guys, hindi ko na question yung paghawak ni Ray ng grinder kasi ganyan sila magtrabaho eh. Ako sabi ko nga sa inyo, nag-share lang ako para magkaroon din po kayo ng ideas. Kung sa inyo po mali, di okay mali, ito po yung paraan namin eh. Kaya yun, disclaimer na lang po.
sa amin pong paraan ito. Then kung iba lang din po yung paraan nyo, okay lang din po yun sa amin. Respect din po namin yun. Ayan guys, naglagay din po ng konting kalang si Ray para hindi po siya masagad dito sa ating tiles. Kasi syempre yung pinto, diba, bukas sara yan. Pero ang palo po ng ating pinto o paling po ng ating pinto is papasok. Ayan. So, meron din po nag-comment dati na hidden door, paano po lalagyan ng doorknob? Ang hidden door po, wala na po siyang doorknob. Ang pinaka-lock po niya, isa loob na po siya since bathroom po ito. Ayan. So, parang feeling ko, bakit gustong-gusto ng iba yung hidden door? Ayun nyo po bang papasukan yung mga pinto nyo, lalo na yung bathroom, char, ayan. Diba, pang mayaman lang po kasi ang peg. Ayan po. Yung pang mayaman natin dito, char-char lang po. Yan, pang good vibes lang po yan. Huwag mapikon yung iba. Huwag masyadong seryoso. Huwag yun na rin po i-request yung pang mahirap. Baka naman pumabash tayo at mawalan tayo ng mga followers. Char lang po ulit. Ayan, good vibes lang po tayo dito sa ating page. Nagsishare kami ng mga ideas. At the same time, mayroon tayong mga joke time, funny moments. Ayan, nakalagay naman po yan sa aking page. So, sa amin kasi gusto namin while working, happy-happy, masaya, 'di ba? O ayan o. Medyo parang andali lang, 'di ba? O, ang dami kasing cuttings niyan. Pagdating po sa mga installation po ng mga ganyan magagandang accessories like yung ating mga fluted panel, si Ray po talaga ang in charge diyan. Ayan, meron lang tayong ka-team na tutulong sa ating pag-install ng mga ganyang bagay. Ayan po, 'di ba? No, pak na. At saka guys, ito pag magpapa-install po kayo ng hidden door, kailangan yung isang buong wall na yun. Isang buong wall po yun lalagyan nyo. Kasi kung halimbawa, let's say hanggang dyan lang sa kinakatayuan ni Ray, hindi na po yan hidden door. Diba? Halatang hindi siya parang hinighlights lang eh. Kailangan po talaga yung isang buong wall na yan sa may bathroom, lagyan nyo talaga. O, diba? Tapos guys, may nag-comment din pala na ang konti naman na nilalagay yung no more nails. Hindi naman po necessary na damihan yung no more nails kasi gumagamit din po tayo ng metal clips. Sabi ko nga po, kanya-kanya tayong paraan eh. Huwag na nating ikumpara yung gawa ninyo sa gawa namin kasi lahat naman ng tao, iba-iba. Iba-iba ng diskarte, iba-iba ng porte, di ba? So, again, sa amin, nagsishare lang po kami ng ideas. Ayan, kailangan pagdating po sa mga installation ng mga fluted panels, dapat magaling ka rin sa sukat-sukat. Kasi pag hindi, nako, baka yung mga fluted panels natin dyan, masayang kakating, kakaputol, diba? Tapos, sablay pala yung ating pagputol. Nako, sayang yung ating fluted panels. Ayan, binubutasan naman ni Ray itong sa ating paglalagyan po ng switch. Ayan, ingat-ingat din talaga. Sa amin, hindi ako ma-mention sa pag-iingat, pero pagdating po sa workplace, o pag gumagawa po kami, lagi po, lalo na pag nandyan ako, naku, ingat-ingat. Ingat-ingat. Kasi syempre, ang disgrasya, nandyan lang yan eh. Hindi natin maiiwasan. So, ayan guys, ito yung binutasan ni Ray para mailabas natin yung ating switch. Ayan, may switch po kasing nakalagay dyan para po yan sa hagdan. So, bubutasan nyo lang, diskarte lang kung paano bubutasan. Ayan, okay na. By the way, yung kasama po pala ni Ray is electrician po namin yan. O, ang kagandahan po dito sa team namin, buo na po kami. May mga welders, may mga pintor, may mga electrician. Napaka-importante ng electrician. Ang alam ko nga may certificate to, nakalimutan ko lang yung tawag dun eh. Kaya tiwala rin po talaga ako kasi syempre, legit na electrician. Pero dati kasi si Ray ang humahawak ng wiring. Since merong sumali sa team namin na electrician, napakalaking bagay din talaga. Hindi ko pa nasabi guys yung presyo ng ating fluted panels. Iba-iba po kasi yan. May 3N1, 2N1, 4N1. 4N1 po, hindi ko alam kung 500 o 600 plus po ata to. Kasi yung pagkakaalam ko doon sa 3N1 nasa 700 po ata. Ayan po, o diba? O yun na, i-continue na po ni Ray yung ating pag-i-install. Nagkulang po kasi. Ayan o, tingnan nyo dito sa may hagdan. Medyo mahirap mag-cut. Ayan po.
Ayan na, o okay na. Ang ganda po, diba? Ayan guys, dapat ayos talaga yung pagputol mo ba dyan para hindi masayang yung ating mga fluted panels. By the way guys, yung ating mga hamba po, pipinturahan na lang din po yan ng caramel brown. Kung makikita nyo po yung handrail dito sa ating hagdan, same po ang pintura na gagamitin namin dyan. Kasi parang hindi naglalayo yung kulay po ng fluted panels tsaka ng handrail natin. Tapos yung likod po ng ating pinto, kahoy po yon. So pipinturahan din po namin yun. Pero yun po, in-applyan po muna ng Acrytex primer. Then liha ng konti, tapos pipinturahan na rin po siya. Ayan na, kompleto na, buo na siya. So, ang gandang tingnan, di ba? Ito po yung sinasabi ko sa inyo na dapat isang buong wall po ang lalagyan natin para hidden door talaga ang peg niyan. So, ito guys, ang kulang na lang nito, door closer na lang po. Tsaka yung pinaka-lock po sa loob ng CR. Ayan, kaya halata po yung guhit kasi wala pa pong tumutulak sa kanya para para lumabas dito o pumantay dito sa may harapan. Ayan So, ito na lang po yung kulang. Ipapakita namin. Tapos, kung mapapansin nyo, may mga alikabok din po yung ating fluted panels. Lilinisan pa yan. So, ayan guys. Finally, tapos na yung ating hidden door. Ayan. Push lang ng bahagya. Ang hirap po masok. So, naikabit na po ni Ray yung ating door closer. Ayan po. Tapos, ito na rin po yung ating lock. Madumi kasi naghawak-hawak din si Ray. Pero, i-retouch po, punasan na lang po yan. Ito na po yung pinaka-lock ng ating bathroom. Maglalagay na lang po dito ng handle para hindi po siya mahirap hilahin. Ayan po siya. Door closer. Ayan, Ayan po ang video niya. So, ito guys, dahil nalock na ako dito sa loob, hindi ko siya mapubuksan, kakatok tayo. Buksan nyo! Diba guys?